Magandang araw sa inyong lahat. Dumating na ang panahon para sa pinakamalaking running event ng taon. Siyempre, kasali ang ating pambato na si Rans para sa 400-meter race. Ang daming taong nanonood. Tara, puntahan natin si Rans. Paniguradong kinakabahan yun. Dami ko palang kalaban. Pero I will do my best to win this race. Tara, tulungan ninyo akong bilangin kung ilang runners ang maglalaban-laban para sa taong ito. Teka, alam nyo ba kung paano magbilang? Sige nga, sabayan nyo akong magbilang. 1 o isa, 2 o dalawa, 3 o tatlo, 4 o apat, 5 o lima, 6 o anim, 7 o pito, 8 o walo, 9 o siyam, at 10 o 10. Cardinal numbers ang ginamit natin para bilangin kung ilan ang kasali sa isang grupo. Para sa karera ni Rans, 10 ang mga kalahok. 10 lang pala eh. Kayang-kaya ko yan. Bago natin mapanood si Rans, dapat nating tandaan na hindi lang sa pagbibilang ginagamit ang ordinal numbers. Ginagamit din natin ito para alamin ang posisyon ng isang bagay sa isang pangkat o grupo. Pagkatapos ng race ni Rans, bilangin natin kung pang ilan siya. Ano pang hinihintay natin? Simulan na ang karera. Gamit ang ordinal numbers, aalamin natin kung sino ang nauna at nahuli sa karera. O, paalala lang ulit, ginagamit natin ang ordinal numbers para i-rank o alamin ang posisyon ng isang bagay sa loob ng isang grupo. Tapos na pala ang race. Kumustahin natin si Rans? Nanalo ako! Sabi ko sa inyo eh, kayang-kaya ko yun eh. Congratulations, Rans! Dahil ikaw ang nauna, ikaw ang first placer ng race. Tingnan naman natin ang ibang resulta. Para sa first place, naroon si Rans. Si Maria naman ang sa second place. Si Jose ang sa third place. Si Ana ang sa fourth place. Sa fifth place naman, nandoon si Pedro. At sa sixth place, si Luisa. Si Carlo naman ang sa 7th place, si Rosa sa 8th place, si Manuel sa 9th place, at si Elena sa 10th place. Magkaiba ang gamit ng cardinal at ordinal numbers. Para malinawan kayo sa sinasabi ko, ipapakita ko kung paano sila isinusulat. Sa cardinal numbers, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Para sa ordinal numbers, meron tayong 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, at 10th. Nagkaroon ng lunch break pagkatapos ng race sa PE class. Para magpalipas oras, naisip ng barkada ni Rans na maglaro ng Bring Me. Pero may twist. Bring me all your pencils. Paramihan ng dalang pencil. Si Elena ang first at ang may least o pinakakonting dalang pencil. Habang si Manuel ang third at pinakahuli na may greatest o pinakamaraming dalang pencil. Parang nakita ko yata ito na halimbawa sa ating math book ng ascending order or papataas na hanay. Ang mga numero o set ay maaaring pagsunod-sunurin sa dalawang paraan. Sa least to greatest o ascending order o mula sa pinakakonti papunta sa pinakamarami, at sa greatest to least o descending order mula sa pinakamarami papunta sa pinakakaunti. Ang set naman ay tumutukoy sa koleksyon o pagkakapangkat ng mga bagay. Ang lapis ni Manuel ay isang set at ang mga dalang lapis ni Rosa at Elena ay maituturing na dalawa pang magkaibang set. Ganon din ang mga set. Sa least to greatest order, dapat ang susunod na set ay may mas maraming bagay sa loob nito kumpara sa naunang set. Baliktad naman sa greatest to least. Dapat mas kaunti ang bilang ng mga bagay sa loob ng susunod na set kumpara sa naunang set. Naiintindihan nyo ba? Sige, kung naiintindihan ninyo, pakisabi nga kung greatest to least o least to greatest ang ordering ng mga ipapakitang set. Least to greatest o greatest to least? Tama! Greatest to least.
Least to greatest o greatest to least? Tama! Least to greatest. Tapos na ang lunch break at huling subject na ng araw ni Rance, arts. Sinabihan ng guro ang klase na ilabas ang mga dinala nilang crayons para sa gagawing project. Bilang premyo sa pagiging handa, bibigyan ng candy ang mga estudyante batay sa dami ng mga dinala nilang Crayola. Bukod dito, ang mag-partner na makakasagot ng tamang ordering ng mga estudyante from least to greatest o greatest to least batay sa dami ng dinalang kulay ay makakakuha ng chocolate bars. Tara, tulungan natin si Rance. Uy! Chocolate! Tayo magpa-partner dito ah. Sigurado ko masasagutan natin to. Basta, alalahanin lang natin yung lesson kanina. Tingnan natin ang bilang ng mga dalang crayons ng klase. Para kay Maria, nagdala siya ng 5 o 5 crayons. Kay Manuel naman, 1 o 1. Kay Ana, 7 o 7. Kay Pedro, 9 o 9. Kay Luisa, 8 o 8. Kay Carlo naman, 4 o 4. Kay Rosa ay 2 o 2. Kay Elena ay 3 o 3. Kay Jose ay 6 o 6. At kay Rance naman ay 10 o 10. Okay, subukan naman natin ngayon ayusin from least to greatest ang crayons ng mga kaklase ko. Kapag sinabing least, yan ay kung sino ang may pinakakaunting bilang ng isang bagay. Sino to? Tama, si Manuel. Mapupunta siya sa first blank. Sino naman ang susunod na may mas maraming kulay sa set ni Manuel? Tama, si Rosa. Sino naman ang dapat nakasunod ni Rosa? Si Elena? Tama, dahil mayroong 3 kulay sa set ni Elena na mas marami sa naunang 2. Sino ang nasa fourth blank? Tama, si Carlo. Ngayon na ginabayan ko na kayo sa pag-arrange ng first hanggang fourth set in ascending order, kayo naman subukan nyo i-arrange ng mag-isa ang natitirang 5th hanggang 10th set. Kung sino ang nasa 10th na blank, siya ang may pinakamalaking set sa buong klase. Wow! Tama ang mga sagot ninyo. Very good. I hope you enjoy your prize. Salamat sa pagtulong nyo ah. Oh, ito naman sa'yo.